Good morning po. Good morning. Yan, ako po ngayon ay nandito na sa Kubo at lalagpas na ng alas 9, parang mga 9:30 na ngayon. At wala po ako nandito. Ang usapan namin kahapon ay puputol ng kiling o yung kawayan na walang tinik. Kasi wala pang panara itong pinto. Pero okay na to. Nasarahan na lahat. Ang kulang na lang ay panara nito yung pinto at saka yung mga nakaklip dito sa baba. Wala pa yan, itong harap na to. Walang clip. Tulad nito, nakaipit para hindi siya gumaganon. Ganyan siya Oops. Maano na matutulak ng manok. So yan, palibot na yan ay may ipit sa labas. At pati ito dito sa taas. Tapos, gagawa daw ng dito, yung 4 na kulungan ng, ang tawag dito ay tangkal. Sabi ni Kuya Nanding, tangkal daw. Ano siya, naka-elevated dito, may nakataas ng kaunti dito. Tapos, lalagyan ng sahig, and then, sa ibabaw, sa ibabaw, yung ano bang tawag doon, basta. And kung may makukuha pa na kawayan na pwedeng ilagay dito para lalagyan naman ng pugad, paglalagyan ng pugad, yun ang wala. Sa ngayon ako ay magwawalis muna dyan. Ayan dami na ulit kalat. At ito napanipis ko na, medyo numipis na, wala na yung malalaking damo. Paninipisin ko pa yan para madaling walisan. At yun, hindi naman sa aming manok yan. Napatuka ko na mga manok, napakain ko na si Tisoy. Hindi naman aming manok yan. Yan ay manok ni Kuya Nanding na halos hindi na naman umaalis dito. Dito na yan lumaki. Ayaw nang umuwi yata. Umuwi daw naman doon sa kanila yan. Kaya lang palaging nandito. Dito ang hangout nila. Wait, at ako'y magwawalis muna ha. Hanap ng walis. Eto lang pala. Ang ingay. Wapa kay siya bag Ginoo kwentan ay pagpalupigod. Oo. Dire inta sa mga kuwan. Ano daw? Tita, good morning, love you. Oy, love you. Love you to tita. Good morning po. Ingay mo. 20 Wells TV, Miguel Sharp, good morning. Ingay mo. Ingay mo, lost net. Salamat sa inyong lahat dyan. Pala ka mag-ingay dyan. Ako magwawalis muna at tanghali na. Yan alas 10 na. Alas 10 na ngayon ang umaga at wala pa akong kasama rito hanggang ngayon. Iwan ko, baka kasi kanina nandito sila. Ay ako'y tinanghali nga ng punta at naghanda pa ako kasi lahat ang gumagawa din sa bahay. Hirap ng ganun, Ako mag-isang gumagawa sa bahay pagkatapos may gagawin pa dito sa kubo. Yan. Ayun ang aking sigaw. Ayun. Ako'y nakapagdilig na kasi ilang araw nang walang ulan. So dinilig ko at nakapagbunot-bunot na rin ng damo. Dito naman ako ngayon sa likod ng kulungan ng manok. Kasi napansin ko rito yung tinabas ko. Dinakot ko yung tinabas ko rito. Hindi naman na niya siyempre nasa ed. Kaya ayun. Hindi ko makuha ng lahat. Wait lang ha. Pasensya na kayo mga kalog. Yan. Samahan niyo ako ha. As usual, ito na naman tayo. Nag-iisa na naman. Diba? Ako na naman mag-isa.
Wait lang, dadalhin ko to sa siga. Hindi ko sinasaid ang damo. Uhuhuhoy. Ayun. Meron akong dalawang bagay na ano na ang tawag doon. Dalawang bagay na naputol, nakuha. Ito pa yung isang yero na luma. Ito naman ay sirang-sira na. Dinala pa rito sa bagay. Magagamit pa rin yan. Pwede pag ganyan na hindi masyadong merong may bagay. Yun Huh. Okay. Ay, thank you Lord. At least kahit ako ay magtagal dito, hindi ako matatakot na magugutom dahil ako may baong pagkain. Dahil nahirapan ako kahapon, akala ko walang magsusundo ng magdadalang pagkain dito sa amin. Ay ako'y pagod na sa kakapabalik-balik. Kaya sabi ko na ang hirap. Kaya ang ginawa ko, nagbaon na ako ng kanin at sardinas. Kaya kahit papano, ayan, makakagawa-gawa ako ngayon. Yun maapoy yung aking siga. Wait, wawalisan ko lang muna yan. Wait lang. Yun, ang aking siga. At ayan nalinis ko na yan. Linis na yan. Takot ko na ang aking mga binunot. Pero yun syempre, yung dulo doon, hindi pa. Teka, wait lang, hinahinay lang. Mahina ang kalaban. At eto, dito naman ako kay Guwapo Oragon nakatambay ngayon. Emoji tayo. Yan, hanggang ganyan lang muna ikaw, Guwapo Oragon. Ay. Diba? Maski pa paano, may nagagawa ako. Uy, wait lang. Nandito ako ngayon sa likod at magbubunot sana ako ng magbubunot sana ako ng damo dito. Kaso ang init na Ayan okay naman mataas na yung sitaw ay ang pipino at sitaw. Yun nga lang pumapayat siya kasi wala yang pataba. Wala pa yang pataba kahit minsan. Hindi pa umuulan ulit. Ay, kailangan din naman ng sitaw ng pataba ng halaman. Wala na ako yatang organic doon, hindi ako sure. Dito siguro pwede pa ako magbunot dito kasi malilim dito. Yan, malaki. Ayan, meron pang sabi ko nga pala magtatanim ako ng hindi ako makabuhay-buhay ng ano bang tawag dun? Malunggay sa tabi ng bahay. At titingnan ko ulit, susubukan ulit. Teka, meron ditong malaking puno na. Ayan
Andito na kasi siya eh. Oh. Yun. Mahaba na naman ang mga bakod. Sabi ng bata, Lola, meron po doong pinya. Sabi ko, oo nga. Ay, ayun naman ang laman, oh. Kakapiraso, pag natanggal ang balat niyan, ano pang isusubo mo dyan? Mariosep. Dala ng tagtuyot. Oh, natanggal ko yung ano tawag dito, yung hinukay ko na laman. At ito ang lumalaki ngayon, sana lumaki nga, oh. Ito. Sure ka ba na ikaw yung na yan, ayun. Yung tawag dito, yung sigarilyas. Naubos ang aming tanim na sigarilyas. Ano kaya nangyari? Bakit kaya nawawala sila? Yun. Ha? Kala nyo ha? Ang tinitingnan ko ay yung malaking puno ng pag yung merong malaking puno kasi ng baging, napakabilis humaba, ang bilis dumami. Tulad nito, oh. Isa lang yan, pero ayan, naputol ko pa yung iba niyan. Ang bilis agad, mahaba agad. Compare dito sa ganito, ito kasi, ayan, bago pa lang umuusbong. So, madali pang bunutin kung mabubunot. Ang tanong, kaya mo ba lahat yan, Tita Aw? Akala ko pa naman malalagyan na ng pinto ang ngayon. Akala ko malalagyan na ng pinto ang tawag dito. Yung kulungan ng manok, hindi pa rin pala. Ano kayang nangyari? Bakit naman sila'y nawawala? Okay naman ang usapan namin kahapon. Ang problema niyan, ako'y pawis na. At ako, ang buhok ko ay natuyo na nang hindi nasusuklay. Mariosep. Wait lang. Iinom muna ako. Nakakauhaw. Bigat pa naman ang dala ko. Dahil dala ko ang tubig, dala ko ang pagkain. Pagkatapos walang kakain. Mariosep. Dito ang tubig ko eh. Dito nga ba? Oo. Yun. Rest muna. Jesus. Ayan. Salamat po. Thank you, Lord. Opo. Basa-basa muna.
And thank you po sa inyong lahat. Salamat po. Shoutout po dyan, Sir Jerry Stoy TV. Init. And Rise Above International, shoutout. And kita pala yung aking bag. Tita Honey S, shoutout. Tamura, Flirty Sadi, shoutout. Maraming thank you sa inyo. At sa iba pa, pasensya na kayo ha. Daddy Frankie and the team, shoutout dyan, DF. Ayan, dito lang pala kayo sa Indang nagbablog. Hindi ko alam kung saan. Wish ko lang sana minsan makasama ako sa isa sa mission nyo dito sa Indang. Gustong gusto ko yung ginagawa nyo eh. Yung pumupunta sa mga ilang. Wala lang kasi akong kasama talaga. Ako lang kasi mag-isa. Kaya sabi ni Kuya Rab, hello, shoutout dyan Kuya Rab. Sabi ni Kuya Rab, daw dito daw sa Indang yun. So, wish ko lang sana makasama ako minsan. Meron akong gustong balikan na yung may anak na namatay sa sakit sa puso, tapos yung tatay ay may kidney failure, parang sabi, ewan ko kung tama yung sabi nila, stage 5 daw. Ang huling balita ko ay nasa ospital diyan sa 13 Martires. Ang problema, hindi naman ako makasugod palagi dahil unang-una wala naman akong sasakyan. Pangalawa, kung magko-commute man ako, ano naman ang ibibigay ko? Pag nabigyan ko ng 100, 200, dahil yun lang ang kaya ng bulsa ko. Alam kong napakalaki ng kailangan nila. Ang alam kong huli, yung bahay na i-award sa kanya kasi yung itong may sakit ay dating barangay tanod sa kanila. Kaya siya ay na-awardan ng pabahay. So, nasa kanila na yun, huhulugan na lang nila. Ang problema sa sobrang kagipitan dahil nga naglabas-masok sa ospital yung anak niya bago binawian ng buhay. Tapos siya naman ay parang ang alam kong huli twice a week nagdadialysis. Tapos ayun nga, minsan na nakikita ko siya na pagpupunta ko doon na ibablog ko na malakas siya. Yun ay pag halimbawa nagpa-dialysis siya kahapon, kinabukasan okay siya, malakas siya, nakakatayo, nakakausap namin ng maayos. Yun nga lang, pag daw yung hindi pa nadadialysis, yung halimbawa araw mismo ng dialysis niya o medyo minsan dahil sa kawalan ng pera nadi-delay, ayun na, hindi siya nakakakilos, hindi siya nakakabangon. Talaga yun ang hindi ko nakikita sa kanya. Ay ngayon hindi ko mabalikan, hindi ko mapuntahan. Mahirap yung gusto mong tumulong. Marami akong nakikita, tulad na lang nung na-vlog ko sa palengke. PWD siya, wala siyang kamay, walang kamay, braso lang hanggang dito, pero nagtitinda siya sa palengke. At yung maraming tinda niya, dati kasi asin lang ang tinda nun, tapos nadagdagan ng ilan-ilang piraso. Ngayon isang pwesto na siya, may pwesto na siyang isang maliit, tapos marami ng tinda. Pero ang totoo nun, puro utang sa Bombay ang kanyang puhunan, puro utang sa Bombay o kaya naman sa ibang mga malalaking tindera, malalaking business, may business doon, nakakaangkat siya ng paninda. Pero hindi lahat, ang karamihan doon sa puhunan niya ay utang sa Bombay. Kaya matyaga lang talaga siya. At tuntua ako sa kanya kasi nagtatakal siya ng asin, isang kamay lang. Kukuhanin niya yung plastic, na igaganyan naman sa isang kamay niya, kahit nakaganyan lang siya. Binubuksan niya, tapos pag nabuksan niya,
lalagyan niya ng tatakalan niya, tapos ang galing niyang magbuhol, ginagalon lang niya, tapos naisusulot niya, naibubuhol niya, ang galing, isang kamay lang ang ginagamit niya. Kaya sabi ko, ang swerte natin, yung mga dumadaing dyan, walang wala kami, wala na kaming makain, kawawa naman kami. No, 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 hindi kayo kawawa. Mas may mga tao pang mas may kawawang kalagayan sa inyo, pero nagpupumilit sila, nagsisikap sila para mabuhay ng marangal. Kaya sabi ko nga, tuwing may mag-ano sa akin, sobra na po ang nangyari sa akin, hindi ko na po kaya, baka ganito, ganito, ganun. Sabi ko, huwag kang sumuko. Dahil hindi lang ikaw ang ganyan at mayroon pang mas malala ang kalagayan kaysa sa'yo. Pero, nakakaya, nakakasurvive at kaya nilang mabuhay ng maayos. Hindi naman natin kailangan na maging marangya ang buhay para maging masaya. Although, syempre, masarap kung makakaranas tayo ng karangyaan, pero hindi naman ibig sabihin nun na hindi tayo pinalad na magkaroon ng mga iba-ibang mga karangyaan sa buhay. Hindi na tayo kailangan hindi na natin kaya maging masaya. Kailangan kahit na anong meron tayo, maging masaya tayo. Yun ang natutunan ko naman sa nanay ko. Kung ano yung meron ka, magpasalamat ka at pagtiisan mo yan. Yan ang kaya naming ibigay. Yun ang pinamulat nila sa akin. Kaya ako kahit sabi nga ng iba, mangarap ka ng mataas para mataas din ang maabot mo. Sabi ko, hindi. Mangarap ako ng simple. Kung bigyan ako ni Lord ng mas mataas, abay di bonus na yun, di ba? Ang swerte. At least kung mangangarap ako ng simple, pag natupad ko yun, masaya. Pag ako'y nangarap ng sobrang taas at hindi ko na kaya, mapoprostrate pa ako. O di ba? Di mangarap ka ng simple, at least pag nakaya mo at nagawa mo, o di ba, ang saya-saya, sarap na pakiramdam. Ganon lang yon, para kayo ay maging masaya at hindi kayo laging na lang naghahanap ng kulang. Lahat tayo, wala, kahit mayaman, kahit mahirap, palaging may kulang. Walang taong perpekto, walang buhay na perpekto. Kaya kung ano man yung kulang natin, wag na nating hanapin. Kung ano yung nandyan, masiyahan tayo. Ayun. O di ba? Nagkwento na naman si Tita Aw. O, nagsi-shoutout lang kung saan na nakarating. Oy, shoutout dyan, weirdo. Shoutout dyan. At good luck. Ay, sana pang ilang araw pa lang ngayon higit isang linggo pa lang. Kaya mo yan. Basta tsaga-tsaga lang at bawi na lang ng pagod at puyat sa susunod na buwan. Ayan. Excuse me po. Nasamid ako. Shoutout dyan, Marilyn. Si Marilyn, si Filipina carpenter sa USA. Diyos ko po, may nakita na namang mga kuting at gusto na namang ampunin. Sabi ni Karen, no. Ay, Diyos ko. Shoutout dyan, Marilyn. And Edita Bisaya, Life in America. Shoutout and maraming salamat. Thank you sa palagi mong pag-support, sa palaging pag-play ng mga video ko. Maraming salamat sa'yo. And pasensya na, minsan naka-play lang ang video mo, pero kadalasan hindi ko naiintindihan. Basta ang importante na play ko. At saka sa live mo, minsan nakakasilip dahil hindi katulad ng dati na nakakatambay ako nakakasilip lang, thumbs up. Kadalasan nga, minsan nga hindi na ako nakakapag-comment basta na nakababa lang cellphone, pandalas ako. Tapos pag papatayin ko lang si cellphone, nakalimutan ko hindi pala ako nag-thumbs up. So hayaan na lang. Ayun, basta ngayon lang naman kasi naggawa nga nito. So pag habang nagagawa nito ay medyo bisibisihan ang lola nyo. Akala ko nga ngayon gagawin para ako ay makatapos na dito at para maayos na yung mga manok. Ay kaso
Wala yatang gagawa. Hindi ko alam kung bakit. Wala akong nakakausap sa kanila. Kasi ang kausap kahapon na, magkakausap kami nila kay Landing, ang alam ko, kukuha ng kawayan ngayon. At gagawin nga dito, yung panara ng pinto at saka itong kulungan dito. Kasi meron pa namang plastic na ganito eh. So yun na lang daw sana ang gagawing pandingding dun sa kulungan para magkaroon ng kulungan dito na kung sakalin merong kailangang ihiwalay, merong paglalagyan. Ganun talaga ang buhay. So ngayon ay basta shoutout sa inyong lahat. Shoutout Wonderful Life Channel and sa buong pamilya, shoutout sa inyo dyan. Ma'am Ebet Gedre, shoutout. Arlene Colcol, ayan, Arlene Colcol na naman ako. Naligaw na naman ako. Ayan, Ma'am Mary Jane, shoutout dyan. And Michelle, shoutout. At kay Phil Mangs, ayan na. Phil Mangs, shoutout. And Arlene Colcol, shoutout. At sa buong pamilya, shoutout sa inyo dyan. Ayan. At thank you. Medyo may hangin. Salamat. At sa iba pa na hindi ko masyadong nabablock out ako. Nang Aabo. Shoutout ng Aabo. And JPC, JDG, Guapo Oragon, Amoy Paksiw, BS, shoutout. Arnel Plaza, shoutout. Romel Cosme, shoutout dyan. Eric Acopio, shoutout. And kaya Barm Kasidar, shoutout. Kuya Menard, shoutout. Eric Jason, shoutout yan. At saka kaya Ira Choitan, shoutout. Maraming salamat sa inyo. And kaya Linma Rose Smith, shoutout. May FME, Ria Enriquez, shoutout. Cecily Channel, shoutout dyan. Aris 30, shoutout. And sa mga mutyanon, si Feeling Vlogger, Rakiterang Inday, Kataurus, Bullseye, sino pa ba? Triple 13, and sa BS44, and wait lang, hindi ko na maisip yung iba, pasensya na po. Ayan, shoutout sa inyo dyan. At kay Mara the Explorer, shoutout. Long time no see, Mara. Yan, ingat palagi dyan. At kay Lola Lakwachera, syempre. Lola Lakwachera and sa Chika Babes. Shoutout dyan sa Chika Babes ni Lola Lakwachera. Jenny Rose Proscia, J-Top, shoutout. Simple lang, shoutout. And Rox Bocalig, Karen Malubag, Ate Jer, shoutout. At Jenny and Coco. Ayan, hindi ko alam kung sino-sino pa pasensya na kayo. Basta Scarlett Jane, shoutout. Ayan, maraming salamat sa inyo. And sino pa ba? Sir Jun Espino, shoutout. Sir Jerry Hunter, happy birthday Sir Jun Espino. And kay Sir Jerry Hunter, thank you po sir. And sa Timpula, Kuya Gado, and Sir Jess Penarejo, shoutout. And Sir Fred Go and Simple Prod, thank you, shoutout dyan. Yan, and sa Kasangga Foundation, Miss Mai, thank you Miss Mai. Salamat. Mai Santos Vlog, thank you. And Nak Eric J. Corpus, shoutout. Maraming salamat. Maraming thank you po sa Miss Mai. Thank you sa pag-share ng blessing. Salamat talaga. And sa Kalembang Boys, Sir Michael, shoutout dyan. And pare ko, shoutout pare ko. Sir Nyogski, shoutout. And Sir Gordon, shoutout dyan. And Sir Aris Arcega, shoutout po. At
Sino pa ba? Ay nga pala, yung pag-play ko sa Gift Squad, medyo nahinto, medyo na busy talaga, pero tutuloy ko pa naman, magpe-play pa rin ako. Hindi ako nagpe-play ng playlist kasi minsan pag ano biglang humihinto, hindi ko alam, akala ko naka-play, yung pala huminto na. Kaya na-manual ko na lang bawat isang, mahahaba naman ang live nyo eh. So pag free ang cellphone ko, ipine-play ko yon, kaya lang ngayon hindi kaya, sobrang busy talaga. Basta and shoutout sa iba dyan, Tina official, shoutout. And kay Rose Maranan, shoutout Rose Maranan. And sino pa ba? Natutuyuan ng pawis si Tita Au. Pasensya na kayo ha, yung hindi ko na masa-shoutout, intindihin nyo na lang ha. Bukod sa nagkakaedad na nga, medyo pagod pa, kaya pagpapasensyahan nyo na. Ayan, shoutout. Lynn Official, MC, shoutout. Ayan, maraming salamat sa inyo ha. At ako ay, ihahanap din naman ulit ako ng gagawin ko. Hindi ako makapagtanim, kasi may binhi si tatay na mais, ayaw kong pakialaman kasi siya ang nag-provide noon eh. Galing doon sa pinsan ko, hiningi naman niya. Bigay lang din naman, konti lang yun. Eh sabi niya, itatanim daw doon. Ayaw kong pakialaman kasi baka gusto niya siya ang magtatanim. Dahil nga ang kamay ko, mainit sa halaman na ganito. Hindi ako katulad ng iba na basta nagtanim eh malusog agad. Ako hindi eh. Nainit ang kamay ko. Kaya ayoko basta magtanim. Okay lang ako mag-alaga, taga-dilig, taga-ganon. Pero yung nagtatanim, bihira ako magtanim. Ayun nga yung kalabasa na tinanim ko eh. Awa ng Diyos, 1 linggo na walang sibol. Yung ampalaya na tinanim ko, may sumibol. May isang natira. Ayun, dugyot pa rin hanggang ngayon. Wala talaga. Hindi talaga ako magaling magtanim ng halaman. Marunong ako mag-alaga. Ayan, wait lang. Diyos ko, nakapagpahinga na ako pero ako'y pawis na pawis. At magsusuklay. Sana ako hindi na nakapagsuklay. Ayun ang siga ko. Oh. Kukunti na ulit. Medyo kailangan ko na ulit lagyan ng bago. Pero ako ay magbubunot muna ng mga damo. Yung mga madadaling, yung mga bagong sibol kasi madali lang naman bunutin yun. Okay, wait lang. Sandali. Yung mga gamit dito na ginagamit pang panday ay ipinasok ko na ulit. Tapos ito para mabawasan yung dala ko, iiwan ko na to. Aking inumin. Kasi nagre-ready na ako. Inaayos ko ng gamit ko para kung sakali pwede na akong tumakbo anytime. Isasara ko na yung kubo. Kasi madilim eh. Ayokong abutin ng ulan dito. Natatakot akong abutin mag-isa ng ulan dito kasi malalakas ang kulog. Wait lang, itatabi ko lang. Mag-aalas 11 na ng tanghali at alas 11 na nga yata. At wala, hindi talaga sila dumating. Dahil kung dadating sila, dapat kanina pa nandito na yon. Hindi ko alam kung anong dahilan nila. Bakit hindi dumating? Hindi ko alam kung pumunta ba dito kanina o ano. I don't know. Kasi kung pumunta naman yun dito kanina, dapat kung naandoon yun, dapat nakita ko dahil dinadaanan ko naman yung doon sa may harapan na doon sa may harap ng kubo nila. So dapat nandun yun. Wala. Hindi ko sila nakita. So, pati si Kuya Nanding wala. Yan nakakakita ako dito ng eto na eh, marami nang malalaki na ang tumataas na yung mga damo eh. Pag ganito kasi, hindi naman ako makatiis na hindi. Pero gusto ko nang umuwi kasi si Lori ay aalis, may pasok si Lori ng 1:00.
aabutan ko pa kaya yun? Uuwi na kaya ako? Kasi papasok si Lori eh. Nahihirapan siya ngayon kasi mahirap ngayon ang sitwasyon ni na Lori kasi nabangga kasi sila, na aksidente nga sila. Yung motor nila ay sirang-sira, hindi na magagamit. Pwede pa daw namang gawin, kaya lang sobrang malaki rin ang magagastos. And isa pa, sabi ko, kung magagawa yun, i-dispose na rin nila at magsikap na lang sila na magkaroon ng iba, ng bago. Kasi pag ganong na aksidente na hindi ko gusto na. Ayan. At God bless doon sa may-ari noong motor ng ice cream vendor, kasi pinabayaan niya mag-isa yung kanyang empleyado. Pinabayaan niya mag-isa, hindi niya tinulungan, hindi niya, kung tutuusin dapat tulungan niya yon, kasi ipinagamit niya yung kanyang motor na walang lisensya at hindi nakarehistro. Walang lisensya yung driver at hindi nakarehistro yung motor. So alam naman niya na meron siyang pagkukulang. Nga lang, sabi nga hindi daw naman sila ang nakabangga. O di sige. Dahil yung driver nga, kaya pinabayaan. Kawawa yung driver. Naawa nga si na Lori, kaya doon sa driver ay awan ko kung ano na nangyari. Basta ang pinilit nila, huwag makulong yung driver. Tapos yung naawa nga kasi sila dahil akala nila pati maayos nakausap. Nakiusap sila sa pulis na huwag i-impound yung motor para daw magamit pa sa paghanap buhay. Kaso ayun nga ang nangyari, nung makuha yung motor niya, pinabayaan na sila. Ganyan talaga ang buhay. Ayun pa ang isa, yun ang ng nanay, hindi makatiis. Hindi ko, pag naisip ko na kailangang alalayan, although alam ko naman kayang-kaya nila, kasi nga yun nga lang na yung pinapagawa nilang bahay na maliit ay maliit, kahit maliit na nga lang napahinto pa dahil nga sa nangyari. Hindi agad sila ulit makapagpagawa ngayon. Wala pang palitada, wala pang pintana at pinto. So hinto ngayon ng pagpapagawa. Kaya sabi ko hindi bale, makakabawi din kayo kako. Ayan, ang dami kong kwento, no? Di ba ganun? Kasi parang na-frustrate ka din kasi ako dahil akala ko talaga mayayari. Akala ko talaga magagawa na to ngayon. Ang nangyayari, ayan, nakatawangwang. Okay lang sana kung kahit man lang itong pinto ay magawa para at least yung ang tawag dito, yung manok, pwede ko na ikulong dito sa loob kung may sarado na to. Ang kaso, wala walay. Wait, may umuwing manok. Yung isang manok na, ayun no, yung isang inahin na masungit, umuwi. Wait, patutukain ko muna bago ako umuwi. Wait lang. Yan. Ako'y naka-ready na. Mabigat pa rin itong dala ko. Ito nga pala ay may yelo. May yelo nga pala ang dala. Ayun, maliit na. Mariones. Iwanan ko na lang to dito. Ayun, lumiit na lang yung yelo. Iwanan ko na para hindi ko na bit-bitin. Okay. Yan. At bye-bye na. Bye-bye na po. Salamat po sa mga nagtiyaga, nakipagkwentuhan sa akin. Maraming salamat po. Ako
Parang ako na-frustrate. Ako tuloy pa ano-ano yung trabaho. May kaprasong binunutan doon ng damo. Meron kapiraso rito, meron kapiraso rito. Wala tuloy nagawang maganda na ano marami. Ay, at least nakapagwalis ako, nasigaan ko. Ayun, eto nalinis ko. Yun lang. At saka unti na yung kapirasong damong nabubunot ko. Kahit pa paano naman may nagawa din. Ayan, bye-bye na po. God bless po and ingat palagi. Salamat po ulit. Please like and share po and subscribe. Bye-bye!